Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no Oshira si Desya Masta Melinda Tomoshimasu. Belinda Palima des, Yoroshiko onegai shimasu. Onegai shimasu. At para po sa mga impormasyon ngayon, mauuna na ako Belinda, no? Dozo. Tungkol po ito sa influenza or influenza ni Tsuite. Ang influenza po ay isa po yan sa mga acute communicable disease at ang sakit na ito ay mula po siyempre sa virus po ng influenza. So, pangkaraniwang nag-uumpisa po ang sakit na ito mula buwan po ng Nobyembre at patuloy na dumarami hanggang buwan po ng Abril. Ano? May hawig rin po ang sintomas nito sa sipon at saka sipon, bale, parang sipon nga ang influenza. Kapag nagkaroon po kayo ng virus ng influenza, ay kalimitang tumatagal ito ng mula 1 araw hanggang 5 araw po, na may lagnat kayong 38 degrees. Masakit po ang inyong mga muscle at saka iba pang mga sintomas na pwede nyong maramdaman dito. So, kung talaga namang malusog at malakas kayo, kalimitang hanggang 3 to 7 days ay gagaling na raw kayo agad. Ayun. So, hindi 100% na epektibo po ang flu vaccine. Subalit, maaari nitong hindi mapagrabe ang sakit. Mas mainam rin na magpabakuna rin po laban sa flu bago pa lamang sumapit ang Nobyembre. Matapos po magpabakuna, ang epekto nito ay mararamdamang makalipas ang 2 linggo, tsaka mararamdaman yung epekto. Ayun. Hanggang 5 buwan po ang epekto nito upang makaiwas po sa influenza. So, maaari kayong magpabakuna sa amang pagamutan, subalit ang period po ng pagpatingin at bayad ay maaaring magkakaiba. Hindi maaaring maggamit po ang ating health insurance sa dahilang ito ay hindi pagpapagamot ukol po sa sakit. Ang halaga po ay mula 3,000 yen hanggang 5,000 yen. So, sakali mang magkaroon kayo ng influenza, ay mangyaring magtungo agad sa pagamutan, magpahingang maigit, kumain po tayo ng tama, at syempre matulog po tayo ng marami. At syempre, importante din pong uminom ng tubig, pwede rin po yung ocha o soup o juice. At upang makaiwas po sa influenza, kailangan balanse po at again, tama yung mga pagkain, magpahinga daw po tayong maigi. At laging magmumog, magugas po ng mga kamay. At palagayin din po natin nasa 50 to 60 degree ang temperatura po ng loob po ng ating bahay. Ayun naman pala. Okay. At para po sa iba nating mga impormasyon sa araw nito, tungkol naman po sa paghahanda sa Lindol Tokay or Jishin Nisonaite 1.2 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Belinda. At para po sa iba pa nating impormasyon para sa araw na ito, tungkol to sa Lindol Tokay o yung mga paghahanda po ukol sa mga iba't iba pang mga kalamidad. Bali, or in Japanese, Jishin Nisonaite 1.2 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Belinda. Maraming salamat, Ate Mel. Ito po ay tungkol po sa kung magagamit ba daw natin yung ating mga pera na naimpok sa bangko sakaling magkaroon po ng kalamidad. In Nihongo po, okane wa kairu no? Tsukairu no? Okay. Gumenne. Okane wa tsukairu no? Okay. Okane wa tsukairu no? Anyway, sakali man daw po magkaroon ng kalamidad, at tulad ng lindol, maaaring mawala o masunog nga naman yung ating mga bank book, inkan o seal, cash card at iba pang pagpapatibay. Ang mga ATM ng bangko ay maaari ring walang serbisyo. Sa pagkakataong ganito nga po, paano tayo maaaring maka-withdraw o makakuha ng pera. Sa naganap po na Higashi ni Hyundai Jishin noong Marso po 2011, matapos nga pong mapatunayan ang tunay na may-ari ay nakakakuha ang mga ito ng pera. Sa paghahanda sa pagdating ng kalamidad po ay mangyaring gumawa tayo ng 2 kopya po. Ito po yung aking mga babanggitin. Kung sakali po magkaroon ng emergency nga naman,
Samantalang yung isa pang kopya ay patago sa inyong mga kamag-anak daw po. Tama. At malayo sa inyong area. May mga di inaasang pagkakataon na mapapakinabangan nga po natin ito. Alin nga po itong aking mga babanggitin? Ito po ay mga sumusunod. Tulad po ng bank book, kopyahin ang page na nakatala ang inyong pangalan po, account number, pangalan ng bangko at sangay po ng bangko. At pati na rin po yung driver's license, mangyaring gumawa rin po ng extra copy, passport at residence card or alien registration card. At maaari din pong mapalitan sa bangko o post office ang inyong mga nasunog o napunit na pera po. Kung ito po ay nasa 2/3 o higit pa ang matitira sa nasunog o napunit na bill, ay maaaring mapalitan pa ito ng buong presyo. Wow. At yun daw po. At samantala kung 2/5 ng bill naman ay mapapalitan pa ito ng kalahating halaga ng bill. Sakaling masawi naman po yung yung may-ari ng pera, mananatiling nasa bangko o post office lamang ang pera po ninyo. At sakaling may naaayon naman po sa batas na tagapagmana nito, ihanda lamang po at ipasa ang mga kakailanganing dokumento na magpapatibay po na ang inyong relasyon bilang kapamilya. Matapos na mapagpatibay ito, ay may karapatan po kayong ma-withdraw ang nasabing pera. Okay, Okay yun naman po. pala Yun naman pala. Maganda naman Oo. na. At yan po ang mga buod na impormasyon namin sa araw na ito. Hanggang sa muli. Marami pong salamat po si Belinda Palima. At ito naman po si Melinda. Magandang araw po sa inyong lahat.